Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin ipinatawag Supreme Court umaksyon na. Ayan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtatrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako mga kababayan, lahat nagulat Eto mga karabin natin, sabi po dito sa balita mula po sa Maharlika News, Supreme Court pinagpapaliwanag si Pangulong Marcos sa pagbuo ng ICI. Naku, bakit kaya mga kababayan? Ayon po dito, sumulat ang Korte Suprema sa Malacanang upang hilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na magpaliwanag kung bakit siya bumuo ng Independent Commission for Infrastructure kahit wala itong batayan sa konstitusyon. Sa inilabas na resolution, binigyan ng pagkakataon ng Supreme Court ang Pangulo na magsumiti ng pagpapaliwanag hinggil sa legalidad ng ICI. Nako mga kababayan, no? Illegal pala itong ICI na ito no? Kasabay nito, nagpasya rin ang Korte Suprema na bumuo ng special court o espesyal na hukuman na siyang may tamang kapangyarihan upang magsagawa ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control scandal. Nako, napaghalataan na. 'Di ba? Nahalata na siguro ng Supreme Court mga kababayan, no? Nahalata na po na parang wala namang patutunguhan itong ICI na to. Teka lang. Patawag nga natin si President Bongbong Marcos Jr. at magpaliwanag kung bakit ganito wala naman sa konstitusyon pala itong ICI na ito. At bumuo na nga ang Korte Suprema ng Special Court or special na hukuman na magsasagawa ng investigasyon sa flood control project. Yan mga kababayan, palakpakan po natin Gumagalaw na po ang ating hustisya. Sana ay magpatuloy po ito mga kababayan sapagkat marami pong umaasa na last resort natin ang Supreme Court, di ba? Kung hindi man tayo mananalo sa kanilang mga ginagawa, pero at least mayroon pong mga ahensya ng gobyerno na pumapanig pa rin sa katotohanan. Alright? Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan patungkol po dito sa balitang ito? Pinagpapaliwanag na si Pangulong Marcos sa pagbuo ng ICI kasi wala naman daw po ito. Ayon sa Supreme Court, wala ito sa ating konstitusyon. Alright, at ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako talaga nag-hallucinate na ba kayo? Sa Malacanang, ito. Malacanang naglabas ng ghost dokyo. Ayan, at tiyak na maninindig ang balahibo ng marami ngayong gabi, October 31, matapos maglabas ang Malacanang ng dokumentaryo tungkol sa kababalaghan sa loob mismo ng palasyo. Aray ko po. Ano to, drama? Teleserye ba ito? Nako po, mga kababayan, no? Baka nasobrahan lang kayo, Baka nasobrahan lang ang mga nasa Malacanang at nakakakita na ng mga ghost na ito. Sabi nga ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Hindi na siya makatulog dahil kinakausap niya yung kanyang ama. Eto na yon.
Ghost Docu. Panoorin nyo po mga kababayan. Ako po talaga. Anyway, ito pa, pasadahan din po natin. Ito sumabog na talaga sa galit itong si Congressman Paulo Duterte. Ito po ang balita mga kababayan mula sa balita. Pulong binakbakan si Castro. Sabi niya po, sabi po ni Congressman Pulong Duterte, your bangag administration asking people to save the president from his own incompetence. Totoo nga naman, di ba? Kayong nasa palasyo, kayong nasa administrasyon, no? Gusto niyong tumulong ang taong bayan, no? Para i-save yung economy, para palaguin daw yung ekonomiya. Di ba? Where in fact, kaya nga po kayo nandyan dahil kayo ang itinalaga ng taong bayan para pagandahin po ang ating bansa. Yun nga lang, ang problema, kasi hindi nyo ginagawa. Diba? Binakbakan ni Representative Pulong Duterte si Palace Press si Claire Castro kaugnay sa sinabi nitong inutil, yun pala. Inutil sa pamamahala ang nakarang administrasyon kaugnay sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Ayan na naman, naninisi kasi, no? Puro kayo sisi. Yan talaga siguro ang papel, no, ni Yuse Claire Castro. Diba? Ang sisihin ng nakarang administrasyon at gawing, diba? Sa paningin ng taong bayan ay gawing napakalinis ng kanilang administrasyon. Pero kung kayo po ang diba? Kung kayo po mga kaubayan ang tatanungin, talaga bang inutil? Talaga bang inutil po ang nakarang administrasyon? Sa tingin ko lang naman po, kung inutil po ang nakarang administrasyon, bakit nagpulasan po ang mga bad elements of the society? Diba? Bakit po ganun? Tinatawag niyong inutil yung nakarang administrasyon where in fact, wala naman po kayong ginagawa. Natumbasan man lang kahit ni katiting yung ginawa ng nakaraang administrasyon. Di ba? Anyway mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan kay Yuse Claire Castro? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin to. President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, ang Pilipinas ay bukas, handa at sabik. Sabik na ang Pilipinas mga kababayan, sabik na makipagnegosyo sa inyong lahat. The Philippines is open, ready and eager to do business with all of you. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po ay ang kanyang sinabi sa Asia Pacific Economic Cooperation or APEC, no? Ano po ang inyong masasabi dyan? Sabik na ang Pilipinas sa mga investors. Bakit? 3 years na no? 3 years na sigurong walang pumapasok na investors. Aray ko po. Grabe naman ito. Sabik na talaga ang Pilipinas. Ito yung di ba? Ito yung, for example, girlfriend, di ba? Boyfriend, girlfriend, magshota. Hindi nagkikita. Sabik. Ganito na ang Pilipinas pala ngayon. Sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Sabik na ang Pilipinas na makipagnegosyo sa inyong lahat. 3 years na po kasing walang walang transaksyon. Diba? Puro lang gastos, liabilities lang po ang ginawa ng Pilipinas. Paano natin nasabi? Labas lang ng labas ang ating Pangulo. Gastos yun, di ba? Liabilities po yun ng Pilipinas. Babayaran po yun yung gastos nilang lahat. Yung ginagastos po nila. Sa kanilang pa-travel. Kaya nga may travel fund yan, di ba? Gastos po yan galing sa kaban ng bayan pero wala namang naibabalik sa ating bansa. Liabilities po ang tawag doon kapag wala pong bumabalik na return of investment. Di ba?
Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan at ito, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. Grabe. 8 presidente na ang aking nasaksiyan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban ng bayan. Tandaan natin, ang pera ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon, Correct. ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Aray ko! Hey, meron na namang video na inilabas itong si Chavit Singson. May ibinulgar, may ibinuking itong si Chavit Singson patungkol po dito sa Marcos administration. Okay? So yun po ang ating pag-uusapan ngayon guys. Grabe itong ating panoorin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Subscribe. Tayo nun niya, ibinulgar ang kapalpakan nitong administrasyong Marcos. Heto, magre-react po tayo dito kay Chavit Singson. Play! Mga mahal kong kababayan, nagsasalita ako ngayon hindi bilang politiko, kundi bilang isang Pilipino nagmamahal sa ating bansa. Pero sa bigat ng mga nangyayari ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Akala ko noon, asenso na talaga ang Pilipinas. Pero That was the time ni Duterte. eto, binabagsak na naman Akala ni Chavit Singson na aasenso na. Pero pagdating ni Bongbong Marcos, balik tayo sa uno. Reset na naman. tayo ng korupsyon. Ang taas na ang mga bilihin ngayon. Tama. Tuloy-tuloy pa ang pagbaha. At ang pinakamasama, bilyong-bilyong piso ngayon ang nawawala gawa ng korupsyon ang mga proyekto panggobyerno. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. Grabe. 8 presidente na ang aking nasaksiyan na namuno sa bansang ito. At ngayon lang ako nakakita ng pinakamalaking sabwatan at sistematikong pagnanakaw ng kaban ng bayan. Naku po. Lalo pang lumala ang pagbaha mula noong umupo ang ating presidente na si Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil wala siyang malinaw na pambansang plano laban sa baha. Walang koordinasyon sa local government o mga governors o mayors. At wala man lang nag-counter-check kung natayo na ang mga ito o hindi at nabayaran na ito ang gobyerno bago pa lang maumpisahan. Kawawa ang ating mga magsasaka. Binabaha pa din at ang kanilang tanim dahil palpak ang flood control project sa bayan nila. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagdaloy ang baha na sumisira. Kung matatandaan natin, nagpo-problema itong si Bongbong Marcos sa agrikultura, ang rice production. Ito na yung solusyon sana. Sana, pinaganda nyo ang mga flood control. Tama itong sinabi ni Chavit Matalino ito negosyante ito. Alam ito kung sa laro ng negosyo. Isa sa mga nagpapahamak sa production ng bigas natin ay itong flood control. Kasi, babalik na naman yan sa uno. Diba? Babalik yan sa uno. Kapag nakapagtanim na sila, babahain yan. Anong mangyari? Patay na naman yung mga halaman. Back to zero na naman. Konektado yan lahat, Bongbong Marcos. Ang bobo mo kasi. Sa mga tahanan ng mga pamilyang Pilipino. Yung bansa natin ay nagdurusa, lalo na ang mga mahihirap. Ang administrasyon ito ay gumastos halos 500 bilyong piso para sa flood control lamang. Sabi nila may 9,800 flood control projects. Kung ganun, bakit palala ng palala ang baha? Tandaan natin, ang pera ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon. Ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Aray ko! Grabe. Bongbong Marcos, makinig ka.
Bago pa man makarating sa Kongreso ang budget, ang Pangulo muna ang nag-aproba ang lahat. Sa kanya muna dumadaan ang National Expenditure Program or NEP, ang plano kung saan mapupunta ang bilyon-bilyon pera ng gobyerno. Pagkatapos ng NEP, ang Department of Budget and Management or DBM at ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Itong mga departamentong ito ay reporting direkto sa opisina ng Presidente. Hindi sila kumilos ang sarili lang. Sumusunod sila sa direksyon ng Pangulo. Kaya nung naglagay ang Kongreso at Senado ang 450 billion para sa public work at 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Ibig sabihin, inapurbahan pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. So yun mga kabayan, ano po ba ang gustong iparating sa atin dito ni Manong Chavit Singson, no? Sa kanyang mga inilalabas na mga figures, sa kanyang mga nilalabas na mga pangalan, no? Na mga konektadong pangalan patungo po sa Pangulo. Isa lang po mga kabayan, no? Isa lang po ang kanyang gustong iparating sa atin. Yun ay walang iba kundi, no? Ang pinaka-mastermind talaga sa mga nangyayaring korupsyong ito ay ang presidente, di ba? O, lahat ng kumbaga witness, lahat po ng transactions, no? Pag binalikan yan, trinace yan, mga kabayan, papunta talaga sa presidente kasi siya po ang pumipirma. Kasi hindi naman po magiging batas ang budget na yan kung hindi po pinirmahan ng Pangulo. At sabi pa nga niya ay kanya munang pinag-aaralan bago niya po pinipirmahan. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Ano po ang inyong opinion, reaksyon? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.